May kaugnayan na ba o may ugnayan na bang nangyayari pag-uusap ang grupong makakaliwang grupo dito sa Presidente Bongbong Marcos Jr. at ito yung mga bahagi lamang ng kanilang mga plano laban sa Vice Presidente, Chairman? Yan, hindi natin alam kasi hindi natin nakikita ang kanilang mga pag-uusap. Pero magtataka kayo, sinong taga-file ng impeachment sa Kongreso? Ito rin mga makakaliwang grupo, di ba? And hindi katulad ng panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte na talagang hardliner laban sa mga makakaliwa at todo suporta sa ating mga pulis at sundalo laban dito sa mga makakaliwa. Maririnig mo ba ngayon ang administrasyon na bumabanat dito sa mga makakaliwang grupo? Hindi naman. 'Di ba? Dati ang Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang mga weekly talks na meron siyang press con, talagang minumura niya itong mga makakaliwang grupo dahil alam naman ng lahat sila ang nagre-recruit sa ating mga anak, apo at kabataan Pilipino papunta sa teroristang NPA. Ngayon, may narinig na ba tayong ganon? Wala tayong marinig na ganon. So kung ang taga-file ng impeachment ay yung mga makakaliwang grupo at ang finailan ng impeachment ay kalaban ng administrasyon ngayon at ginagamit ang lahat ng resources ng gobyerno, hindi dito sa mga bagyo, hindi dito sa mga sakuna, kung hindi laban sa para ma-impeach ang Vice President Sara Duterte, medyo halata nyo naman kung sino magkakakampi. At ito, masabi ko sa inyo, ito ang nasa isip ngayon ng ating mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno. Alam natin yan sa Duterte Youth Party List dahil tayo ang most voted sa local absentee voting ng ating AFP, PNP at government troops. Alam natin na nag-iisip rin ng ating mga sundalo, bakit hindi hardliner ang ating administrasyon, ang ating gobyerno laban sa mga teroristang NPA. Dahil ang pinapatay nito mga teroristang NPA na ito, ang ating mga pulis at sundalo, tropa ng gobyerno, at tuwing lumalakas ang recruitment ng mga makakaliwang grupo sa hanay ng mga kabataan at sa mga paaralan, ang mapapatay ng mga nare-recruit na ito ay ang ating mga tropa ng gobyerno. Kaya alam nyo, kasama natin ang ating mga tropa ng gobyerno sa advokasya na yan. Tahimik lang sila, hindi sila makareklamo, pero alam nila ang katotohanan, di ba? Truth that matters. Opo. At Government is friendly with those leftist leaders. Opo, marami din hong nakakapansin sa pag-uugali na ngayon, no, ng ating mga opisyal ng tulad na lamang ng mga personahe ng kapulisan, yung mga ahente ng NBI, ng DOJ, Ombudsman at iba pa na mga agency. May mga kababayan po natin ang kokomento yung the way po sila magtrato doon sa kanilang mga hinuhuli at paano po nila ginagawa yung kanilang operasyon. Tulad na lamang sa KOJC, hindi ho ba? Simulan po natin doon. Yung paglusob ng mga kapulisan po doon. Walang kinikilalang, hindi kinikilala yung karapatan ng simbahan at para bang wala ng batas no, na kinikilala. Yung pag-uugali ng mga personnel ng itong for example na lamang yung yung ginawa po nila kay Mike Defensor, di ba? Yung the way yung ugali na hindi mo naman napapansin noon na ang laki pong respeto, yung nirerespeto po ng mga personahe po ng gobyerno ang karapatan ng tao. Pero parang iba yung ugali po nila ngayon na nakikita po natin na Chairman, na kumbaga parang ugaling NPA ang ganitong sistema, ideolohiya. Kayo ho ba ay ganun din ho ba ang inyong napapansin sa ating mga nasa otoridad? Ang napansin ko dyan ay sa dami-dami ng pinulitika, pinahirapan at talagang dinudurog. Unang-una dyan ang ginawa ng administrasyon, si ating kaibigan Pastor Apollo Kibuloy, di ba? Saan ka ba naman nakakita na i-issuean ka ng warrant, papadala ka ng 3,000 pulis? Hindi ba naman hindi sapat yung term na OA eh. Overacting eh, di ba? Sa dami ng kailangan hanapin dito sa bansang ito na adik, na nanaksak, pumatay, di ba? Saka nakakitang magde-deploy ka ng pulis na 3,000 para sa ating butihing pastor.
'di ba? Yung ibang napakaraming nasa buong bansa na kailangan dapat hanapin, di naman nahahanap, 'di ba? O pangalawa, pagkatapos ng ginawa kay Pastor Apollo K. Buloy at sa SMNI, ang ginawa kay Pangulong Rodrigo Duterte, ang ating mahal na presidente, ang ating commander-in-chief dati, na nagmahal sa mga tropa ng gobyerno, kita nyo naman, talaga namang sinakay sa eroplano, pinadala sa kamay ng mga dayuhan. Ang pangatlong biniktima dyan, tayo, ang inyong Duterte Youth Party List. Tayo ang number one na ibinoto ng lahat ng OFWs sa buong mundo, sa lahat ng bansa sa buong mundo. Tayo ang number one na ibinoto ng ating mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno sa local absentee voting at ng lampas 2 milyong Pilipino. Dapat tayo ay nasa Kongreso, kinatawan at boses ng milyong-milyong mga Pilipino. Tayo ay hindi pinaupo, 'di ba? Ang ating tatlong kongresista at sumunod dyan, syempre ang pagpapatuloy na pag-impeach kay Vice President Sara Duterte kahit pumalpak last year, ituloy ngayong taon na ito. At ngayon, alam nyo, masabi ko, bakit natin ginagastusan ang ganyang impeachment? Nandyan ang milyong-milyong Pilipino naghihirap sa baha, naghihirap sa ulan, naghihirap sa sakuna ngayon. Parang wala tayong pakialam. Ang inuuna natin paano gastusan na matanggal si Vice President Sara Duterte. Pero sa lahat ng pangyayaring yan, nakita ninyo na bumagsak ng bumagsak ang ratings ng administrasyong ito at tumaas ng tumaas ang ratings ng ating pinapahirapang Vice President Sara Duterte. Dahil yan, alam ng taong bayan kung sino talaga ang tunay na leader pambansa na nagmamahal na merong tapang at malasakit para sa kanila. Siyempre ang ating susunod na Pangulo, Sara Duterte. Kaya kahit anong gawin nilang pagpapahirap sa ating lahat ngayon, alam natin na sa dulo, ang milyong-milyong mga Pilipino ay nagmamahal sa atin, sumusuporta sa atin, at iluluklok ang ating susunod na Pangulo, Sara Duterte. Opo. Kaya yung pattern na yan, Chairman, nakikita po natin malaking patunay na ang nasa likod nito, sa tingin mo, ang CPP, NP, NDF talaga. Dahil yung pattern nila ng pananakot, yung impluensya na na-instill baga sa mga, parang nasa mga otoridad na natin, para bang, ano na bang nangyayari sa mga pulis, para bang ugaling NPA na daw, mga ganung mga komento, obserbasyon lang, opinyon ng ating mga kababayan. Ano po masasabi po niyo doon? Yes, kumbaga sa political side kasi, ang ating pulis at sundalo kasi, sunod lang ng sunod yan. Pero itong mga makakaliwang grupo, meron ng armed elements, meron pang political elements, di ba? Nakakapag-hasik sila ng terorismo sa kanayunan at dito sa Kongreso nakakapagsalita sila. Kaya talagang namomonopolize nila yung direction. Sila yung operator ng administrasyon kung paano ang gagawin, 'di ba? Paano magpapalakas sa Kongreso, paano ipagpapatuloy ang pagpatay ng pulis at sundalo, paano yung nag-i-initiative ka para sa administrasyon para makakuha ka pa ng pondo. So, ang ating mga pulis at sundalo, marami tayong nakakausap diyan araw-araw. Talagang sila ay sumasakit yung kanilang kalooban, bakit ganito na ang ating bansa. At alam natin, kita naman natin sa boto nila last year na kahit tayo ang nag-file ng impeachment laban sa Pangulo, tayo pa rin ang number one na ibinoto nilang party list sa buong Pilipinas. Ibig sabihin, kahit na ganyan ang ating mga pulis at sundalo, alam nila ang katotohanan, alam nila kung sino susuportahan at nag-aantay lamang sila ng panahon dahil kailangan sumunod sa duly constituted authorities. Pero ang kanilang puso, alam natin na kay Pangulong Rodrigo Duterte, na kay Vice President Sara Duterte, at nasa ating mga kaalyado sa gobyerno, nasa Duterte Youth Party List at syempre supportive sa SMNI channel po natin. Opo, opo. Chairman, bago ko lang ipasa kay partner Admar, marami din sa mga nagtatanong nating mga kababayan dito, sa tingin ho ninyo, ang teroristang grupong CPP, NP, NDF ay unti-unti nang namamahala sa ating bansa ngayon. Baga, kontrolado na ba nila itong ating pamahalaan sa ngayon? Kumbaga, sabi pa nga dito sa mga komento, para daw na-hostage na ba ang ating pamahalaan na hindi makagalaw at hinahayaan na lamang na mag-bend the law, mag-break the law ang ilan nga sa mga ahensya, ang mga opisyal ng gobyerno. Alam nyo, yan ang direksyon ng kanilang impluensya.
Dahil masabi ko sa inyo, for 50 years, ganyan ang kanilang ginagawa. Maimpluwensya sila sa mga kanayunan, di ba? Tinatakot nila yung mga negosyante, kung hindi, susunugin ang inyong cell site, ang inyong truck, ang inyong negosyo. Ganun na rin sila sa Kongreso. Pag ikaw hindi umayon sa kanila, talaga naman babanatan ka nila, raralihan ka pa nila, ganyan ang kanilang advokasya, ang kanilang sistema. Pero pag upo ng Pangulong Rodrigo Duterte, nakakita sila ng strongman na hardliner na lumalaban sa kanila at inutusan ni Pangulong Duterte ang NTF-ELCAC, tinayo niya ang NTF-ELCAC at inutusan niya ang AFP at PNP durugin ang teroristang NPA. Kaya nga po, pag upo ni Pangulong Duterte, 6 ang kinatawan ng mga makakaliwa sa Kongreso. Pag midterm ni Pangulong Duterte, naging 3 na lamang. Dapat nga ngayong 2025, isa o dadalawa na lamang yan. Actually, dalawa na lamang yan eh. Kaya lang nung tinanggal nila yung hardliner laban sa mga makakaliwang grupo sa Kongreso, tayo, Duterte Youth Party List, nawala na tayo, hindi tayo makadebate sa kanila, nawalan tayo ng opisina, nawalan tayo ng mga tauhan sa Kongreso, nakuha pa nila yung isang seat natin, nakaupo pa yung Gabriela. 'Di ba? Alam niyo, masabi ko sa inyo, kung tunay silang advocate para sa mga kabataan at kababaihan, bakit last year merong ginahasa na member ng Kabataan Party List na kababaihan dyan sa may UP Diliman? Humihingi ng tulong yung member ng Kabataan Party List dahil ginahasa siya 3 beses ng kanilang mga kagrupo sa Kabataan Party List. 3 beses ginahasa ha. Hindi man lang nagsalita yung kinatawan ng Kabataan Party List para ipagtanggol siya. Hindi man lang nagsalita si Sara Elago na kinatawan ng Gabriela para sa kababaihan na dati rin kinatawan ng kabataan at nanahimik sila. Kahit yung sa ACT teacher na kayo ay kinatawan ng mga guro at ito naman ay scholar ng bayan sa UP Diliman, hindi rin nagsalita. So saan kayo nakakita na mismong miyembro nyo ginahasa ng mga kapwa nyo miyembro 3 beses, kababaihan, kabataan siya, at scholar ng bayan, hindi kayo nagsalita. So, ibig sabihin, pinipili nyo lang kung sinong ipagtatanggol ninyo. And kung ganyan ang kanilang sistema, paano pa natin maaasahan na ang kanilang mga ginagawa sa Kongreso ay tunay na ang tawag ay makabayan, di ba? Ito ay sumusuporta lamang sa mga teroristang NPA at sa recruitment nila sa mga kabataan papunta sa hanay ng mga makakaliwa.